itsura natin sa TV para tayo mga pastor. Parang tayo tatalakay ng pananampalataya. Yes, oo. Natatawa kami bago pa lamang kami mag-on air. Natatawa na kami. Ako natatawa ako kasi ang sarap paglaruan talaga. ang sarap biruin ng mga abogado. Oo, kasi alam mo wala silang hindi sila pwedeng umasta-asta kasi tayo host eh. Hindi, ito yung mga ito yung mga tanong na walang kasagutan. Walang kasagutan. At saka mga abogado naman, meron din yung mga yan eh. Alam mo yung mga funny side nila. Yes. Para mga politiko papadens na ayaw lang nila ilabas. Basta wala pa asawa siya. Gusto ko sana pakita sa kanya eh, never mind. Ilang taon ka nag-asawa, papadens? 22 yata. Ilang taon ka nagkaanak? Huwag na, kasi... Oo nga pa, nakita nga pa sa akin. Huwag na, malalaman yun. Okay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Completos Recados. Kami po inyong mga kasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako naman po si Rocky. Siyempre! Sine, ano mo na yung kompanyero mo? Ito na po ang Pag baka man tayo mo sa taas. Oo nga eh. Hello muna ulit sa mga taga Manila Hotel. Manila Hotel. Napapanood po tayo ng live dyan sa Pickup Convention sa Federation of International Cable Association of the Philippines. Napakalaki na ating monitor dyan. Yan. Hanggang bukas yan. Hello din nila dyan. Parang problema na naman po tayo dyan. At syempre dahil Webes ngayon, ang nakaraang Webes na pag-usapan natin ang tungkol sa annual event. Na sinasabi ko itong annual meet na to, hindi to problema ng mabading. Sabi ni attorney, hindi na po ni attorney yung joke ko, sabi ni attorney nung nakaraang Webes, ako kasi hindi naman sila magpapakasal. Masyado malinis ang usapan. Masyado malinis ang isip niya. Masyado fresh ito. Magandang i-pollute yung mind niya. Ay, imposible. Imposible hindi mo pollute. Ngayon ang pag-uusapan natin, interesting din, kasi interesting din ng annual meet kasi ang mga Pilipino, alam mo mga Pilipino, papadis, isa raw tayo sa mga great lovers eh. Di ba? Pero hindi tayo lahat drivers. Ayaw. Ayan. Nakatawa si Moch. Mga driver, mga diabetic na yata yun eh. Driver tapos sweet lover. Yan. Mahilig sila sa sweet. Oo, kaya mga diabetic yun. Kasama natin mga kaibigan, pag-uusapan natin, mamaya natin pag-usapan, siya naman magsasabi ng mga pag-uusapan natin. Si Attorney Marca Tolentino. Hello. Yan. Welcome back, Attorney. Yes. Daming text sa amin tungkol sa'yo. Yung iba hindi namin pwede pakita. About ano? Hindi na tungkol sa annulment. Oo nga, hindi tungkol sa annulment. Maraming mga, siguro mga bading, matrona yung mga nag-text. Grabe, may dalaga naman. Nabighani. May dalaga naman. Ha? May dalaga din naman. Sabay yung matrona. Matrona? Hindi. Old maid. May cougar. Yes, talaga naisip ito. Oo nga. Old maid daw. Ano sa mga magte-text agad sa atin, Papa Des, abay, nandiyan po aming cellphone number. Wala ako, hindi ko dala. Alam mo, ano naman? Nakalimutan. Sign of aging yan. Iba ko natin kayo watch. Ang ating OJ na walang pag... Ay! Nasa bahay. Sa bahay. I-text nyo naman po ako mga kaibigan, 0961-561-0225 kung ano po ang inyong mga katanungan tungkol sa ating topic ngayon na... Pangangaliwa. Ayun! Yan po ang ating topic for the day. Labas mo na. Pangangaliwa po ang ating topic for the day. Kung magandang to. Doon sa lahat ng mga may asawa, dalaga, binata at mag-aasawa, makinig kayo. Kaya pala mayroong mga sinasabi, Papa Des, na huwag kayong kakaliwa Ibig sabihin nun, huwag kayong biglang liko. Yes, oo. Parang yan, ano na yun eh, parang Kaliwete. Iba yun. Sabi siya, hindi sa isip. Ano yung naisip na, Torny? Kaliwa ibig sabihin talagang yung gano'n eh. Parang literal sa kanya eh. kasi parang, alam ko hindi ako sigurado, pag nagkanan ka kasi, parang that's the right way. The right way. The wrong way is the left. So sa Pilipino, pag nangaliwa ka, that's the wrong way. Kaya pag nangaliwa ka, ibig sabihin may ginagawa kang mali, o may ginagawa kang taksilan, o may ginagawa kang labag. Kaya pala si Pacquiao noon, nangaliwa.
Kasi kaliwete siya. Oo, iba naman yun. Iba naman yun. Okay, nakapagsalita ka na, attorney, kasi wala kami katapusan dito. Sigitan mo lang kami. Sigitan mo lang kami. Ayan. Okay, pangangaliwa po, pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Maganda po ang ating pag-uusapan. Pag sinabing, unang-unang, taas mo nga yung tugtog natin, Tol. Puso ba ito? Ha? Yan, puso ba to? Dapat ito, Puso ba ito? dapat ano pa first, dapat ang patutuyo dyan yung tukso. Ayan. Layuan mo ako. Layuan na. Saka hindi, yung tukso na yan, marami na winasak na tayo. Parang bagyo yun. Oo nga. Parang undoy. Okay, pinagpag-usapan na natin. Pag-usapan na natin ang pangangaliwa. Attorney, pag sinabing pangangaliwa, ano ba yan sa batas at ano ang kaparusahan niya pag nangaliwa ka? Mamaya na natin i-ano kung ano yung i-classify yung yan. Depende yan. Kasi pag yung babae nangangaliwa, ang tawag doon adultery. Pag babae, iba to sa lalaki sa babae, ha? Okay, pag babae ang nangaliwa, ang Adultery. tawag dyan, adultery. Yes. Pag lalaki, concubinage. Okay. Now you So, know, ha? pag adultery, ano yung kailangan gawin ng isang married woman Para makumit. maging makonvicted siya or liable siya ng adultery? Okay. Mere sexual intercourse with a man, not her husband. Adultery na yan. So, kailangan ang tawag doon? Akto. Dapat nasa akto. Not necessarily. Circumstantial evidence is enough. For example, may Like? nakakita na pumunta sila ng hotel. Okay. Lumabas. Pumasok siya sa motel. Pumasok. Of course, anong gagawin na doon? They're not praying rosary in the motel. Ay, nagmadyong kami. Eh, malay ko, attorney, sabihin na, bibili ako ng hotel. Partner ko siya. Business partner ko siya. Pero Oo. kailangan patunayan. O, patunayan yan. Ay, nagmadyong kami sa motel. Nakapakunga, one bird. Oh, yan. Nasa madyong kami one bird. Tapos yung lalaki, yung kabit ni babae, ang tawag doon, paramour. So, Paramour. ang tawag sa bata. Yan. Okay. So, So yung lalaki, ginamit natin, attorney, yung lalaki, yung kabit niya, kailangan yung lalaki, alam niya na yung babae may asawa. Kasi pag hindi niya alam, wala siyang liability. Ah, Oo, ano ba yan yun? Of course, kailangan i-prove yan na alam ni lalaki, ni paramour, na si babae may asawa. Kasi pag wala siyang liability, yung may liability, Yung siya babae si yung babae lang. Adultery. Yes, adultery yan. Adultery. Oh. Ano ko? Binigyan niya ng tip yung mga lalaki na mag-auna. Eh, sabi ko, ay, wala ko alam na. Hindi ko alam niya. Akala Hindi, ko hindi, sinabi naman ni attorney na kailangan patunayan na Patunayan. hindi alam. So, paano mo papatunayan? Of course, Sa ibang kaso. sa ibang kaso, kailangan alam ni lalaki na may asawa na si babae kasi may tinatawag tayong presumption of innocence unless proven guilty. beyond reasonable doubt. Ah. So, all of us Nakabal, are no? presumed innocent. Oo. Kailangan patunayan niya ng Hanggang office of the bibigyan. prosecutor or the complainant Hmm. na si lalaki, alam ni lalaki na si babae may asawa. Okay. So, whereas pag si lalaki naman ang nangangaliwa, iba yun. Ang Attorney, doon mo tayo sa isa, yung binanggit mo kanina. Paano, ano yung mga kadalasan nagiging, kunyari, ikaw yung magpapatunay na may relasyon sila at ikaw rin ang magpapatunay, attorney, na yung binata o yung lalaki, alam niya na may asawa yung babae, pero sinabi lang niya na hindi na alam para makatakas sa kaso. Oo nga. Of course, for example, common friends sila. Okay, common kwento. friend. So, kilala ni paramour yung asawa ni babae. Alam niya yan. Alam niya yan. Pagka alam yung common friend, Oh, yes. di, alam niya na may asawa yung Oo. babae. Pero kailangan patunayan yan na si paramour, alam niya na si babae may asawa. Eh kung sabihin naman ng babae na, hindi ko sinabi sa kanya eh. Kasi baka ma-turn off siya sa akin eh. Pwede ba tanggapin Ako mo siya? gano'n, of course, si paramour, walang liability. Oo, kasi babae na mismo nagsabi eh. Oh, yeah. Kahit na may ebidensya na alam nung lalaki, pero ang sinabi lang ng babae, hindi ko lang sinabi para Baligtas siya. hindi siya ma-turn off sa akin. Oo. At yung purpose na mailigtas Kung may siya. ebidensya, kahit na sinabi ni babae na hindi alam, liable pa rin yung Ano yung ebidensya na yun, for example? of course, for example, na kasama siya sa kasal. Normal. May picture pa. Oh, yeah. Oh, yeah. Oo nga. Nasa